morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Elbert Mojado at saka kay Gian Mojado, Arnold Alipo, Dexter Cahigas from Davao City. Ayun lang po, yun lang ang nagpa-shoutout sa atin mga kaibigan. Itong topic natin mga kaibigan ay ano lang po ito, napaka-simple lang po kasi may nagtanong sa atin mga kaibigan na paano daw natin pakintabi ng balahibo ng ating mga manok po. Ako dati ko pa ito, kinatakantin ko na ito dati mga kaibigan kasi nung tayo ay bata pa, balikan natin yung kaibigan. Nakikita ko sa mga kapitbahay ko mga kaibigan na napakaganda ng mga balahibo sa manok po. Ito naman kasing magandang balahibo mga kaibigan o makintab. Madadaan naman ito sa mga pagkain mga kaibigan, lalo na kahit mga inirton lang o inirmax, hindi naman tayo dito commercialize. Pero yung mga ganong klaseng lang ba mga kaibigan, yung maintenance feeds lang, talagang gumaganda yung mga balahibo, lalo na pag hindi mo masyado hinawak-hawakan mga kaibigan. Nakacord lang isang manok, maulanan, mainitan, nako, talagang gumaganda mga balahibo. Bata pa ko dati mga kaibigan, nakita ko, napakaganda po, napakakintab ng mga balahibo. Hindi naman yan binigyan akong kaya dati mga kaibigan, binibigay nila yung lang, yung PDP na jumbo na PDP mga kaibigan, linagyan ng crapon, pero napakakintab po. Kasi yung mga kapitbahay namin dati mga kaibigan, medyo may edad na, hindi na ako masyado hawak-hawak sa mga manok kasi medyo may edad na yun, marunong na sa manok mga kaibigan, kaya maganda talaga mga balahibo po. Kaya ako naman nakita ko yung bilang isang bata po, nilagyan ko ng baby oil mga kaibigan, nilagyan ko ng kasi napakakintab kasi yung nila, yung balahibo ng mga manok sa kapitbahay namin mga kaibigan. Kuha ko ng baby oil mga kaibigan, nilagyan ko yung likuran ng manok ko para kumintab din. Pero hindi pa rin mga kaibigan, kasi yung mga ganong klase po ay hindi naman araw-araw o sa isang week magligo sila, hindi naman po, pinabayaan lang sa cord mga kaibigan. Yung maulunan, mainitan, at saka ang kanilang ilagamit na maintenance feeds mga kaibigan na itong jumbo na PDP po, at saka lagyan ng cracorn mga kaibigan, yun lang po. Pero kung hawakan mo, grabe ang katawan nila, napakasulit po, napakalaki. At saka ang balahibo mga kaibigan, kasi ang manok ng kapitbahay namin yung talisain, nako, ang ganda po, talagang ako mga kaibigan na mga ako sa mga, kaya sa akin, kumuha din ako ng BB oil, nilagyan ko yung, akala ko yun ang po, kundi pala, na ko medyo edad na tayo, ay talagang pabayaan mo lang yun mga kaibigan. Pero may talaga, may tablita talaga na makapagpakintab ng ating mga balahibo, ng ating mga manok po. Katulad nitong mga kaibigan, itong tinatawag nilang cod liver oil po. Yung cod liver oil mga kaibigan ay mabili mo lang yan sa poultry supply, lalo na pag ang manok mo ay nakapatong lang sa 6 months to 7 months. Painumin nyo yung kaibigan, araw-araw po. Pagkatapos nilang kumain, ay siguro pagdating ng mga 3 weeks, makikita mo na yung mga kaibigan, na yung balahibo na parang may laman, napakakintab po. Nako, magbunot ka ng mga buntot, 3 months old, tapos sabayan mo ng cod liver oil hanggang magtubo sila. Pero mo lang, yung iwasan mo lang yung binunutan mo yung manok mo, iwasan mo lang yun na ilagay mo sila sa may buhangin po mga kaibigan, kasi ang manok kasi manligo doon, parang mag-sunbathing po, mapasukan ng bato yung nila, yung binunutan ng balahibo, hindi na makatubo yun mga kaibigan. Ang tawag namin doon mga kaibigan ay mabulag na po, hindi na makatubo ang balahibo. Yan ang nangyari sa mga gold ko dati mga kaibigan, na binunutan ko sa 3 months and a half, binunutan ko, tapos nailagay ko doon sa fly pin na may mga buhangin po, hindi na tumutubo yung mga nila dito lang sa buntot. May mga 3 balahibo na hindi tumutubo. Pero itong cod liver oil mga kaibigan, napaka-epektibo po. At saka ito magbili lang naman sa poultry supply mga kaibigan. Medyo 100 zero ang bottle yun mga kaibigan. Ang laman doon ay 100 pieces po. Yun ang ito naman pag-alaman natin sa mga kaibigan na magmamanok din. Kung gusto nyo lang pagandahin yung manok mo, pero ang pinaka-main reason talaga maganda yung mga balahibo, lalo na pag nag-conditioning ka na, pinakain mo na ng masarap mga kaibigan, yung may mga maraming halo na, may mga degrease powder na, may mga wheat germ, ano man yun, B22, napakakintab ng balahibo mga kaibigan. Pero
sa akin doon, di ko na sinabayan ng cod liver oil kasi yung cod liver oil, mga kaibigan, mas maganda lang yun sa pang-maintenance na kasi yung vitaminang yun ay pa ano lang talaga, pang ano lang talaga sa manok na medyo parang vitamins din, mga kaibigan ba, na maganda yung mga balahibo nila, kumikintab, talagang kumikintab po. Siguro maramdaman mo yan pagdating ng mga 3 weeks, mga kaibigan, araw-araw mong binigyan yun. Pero medyo mahal din yung cod liver oil, mga kaibigan. Siguro ang bottle yun, ang laman doon ay 100, siguro mga umabot din yung siguro ng 200 plus, mga kaibigan. Pero talaga magaganda ang mga balahibo ng manok mo po. Ayun lang, mga kaibigan, ito naman ay napakasimpleng ano lang po, pero pag di mo rin alam ito, mga kaibigan, ay wala ka rin magagawa dyan. Pero kapag ikaw ay medyo hindi mo hinawak-hawakan ng manok mo, ay talagang kusang kumikintab din yung mga balahibo sa mga manok natin, mga kaibigan. Oo yan. Kasi tayo bilang isang magmamanok, hindi naman natin may iwasan yung hawakan natin, mga kaibigan. Pero hindi lang palagi po. Yun lang. Ayun lang ating masasabi sa araw na to. At saka ako nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel po. Ay kahapon, mga kaibigan, kinuha na yung yung pula natin, yung Golden Boy sa 5K, si Mr. Richard Bagsarsa. Richard, salamat po sir sa pag-abil sa pahulugan natin. Ay malaking feedback kasi nung mga kaibigan, yung na-breed nating Golden Boy sa 5K. Super talaga sila mamalo, mga kaibigan. Lalo na yung ginagamit nating Golden Boy ay galing sa Red Game Farm, at saka ang mga babaeng ginagamit natin, mga kaibigan, ay EEG po yun. Parang talaga sila, alam naman natin yun, pag iba-ibang breeder, mga kaibigan, katulad, pareho sila ng bloodline, sila ang i-attach mo, mga kaibigan. Ako, napaka ganda ng resulta, mga kaibigan. Kaya itong EEG to Red, mga kaibigan, lalo na ang kinuha mo sa Red ay Golden Boy, tapos sa EEG naman yung babae gamitin mo, napakaganda ang resulta po. Malagitik yung mga palo, mga kaibigan, totoo yan. Yan kasi ang natanggap kong mga feedback sa mga kumukuha sa atin, mga kaibigan. May mga repeat buyers naman tayo, kahit gilid-gilid buwis naman tayo. Napakaliit ang lugar natin. Saka dito, mga kaibigan, pinapasok ko itong pumpkin hatch. Nilagyan ko siya ng itong pares niya na pumpkin hatch. Saka may golden na itong natin tayong inilagay, at isang pure na Golden Boy, mga kaibigan. Pinabayaan ko lang yan kung maglimlim na sila o hindi. Kung pili pa rin kayo maghulog dyan, mga kaibigan. Pero hindi pa natin kasi early bird na tayo mag-umpisa sa Golden Boy po, yung mga street Golden Boy sa 5K, kasi kunin pa natin yun, mga kaibigan, kasi hindi pa binigay sa atin yung breeder natin dati. Kasi ginagamit pa niya, mga kaibigan, binigyan naman natin siya ng medyo para makapalahi talaga siya doon, kasi talagang siya doon, mga kaibigan, fanatic din siya ng isang Golden Boy. Kasi yung Golden Boy, mga kaibigan, napakagaling po, pitik-pitik lang, umiilag din, mga kaibigan, saka napakaganda ng kulay po. Kaya yung nagbabasa atin na wala daw tayong Golden Boy sa Red, okay lang yun, mga kaibigan, kahit hindi sila maniwala. Kung alam lang nila, kung nagsubaybay pa lang sila sa mga video natin dati, mga kaibigan, ito lang nandun yun. True Busnuli, mga kaibigan, nagpasabay tayo, medyo mahal lang, okay lang yun, mga kaibigan, basta mapaganda lang din yung breeding natin, at saka naghulog sa atin, mga kaibigan, ay talagang sisiguraduhin natin na po. Pero sa next, mga kaibigan, ito magpahulog tayo, ay niwasan ko na po yung talagang mantik ka maghulog po, kasi katulad dati, yung ngayon lang may taga Bukidnon kumukuha sa akin ng pure na Golden Boy, tapos siya, down siya ng 1,000, tapos hindi na siya naghulog, mga kaibigan. Sinabihan natin, sabi niya, na lang daw, sa dulo na lang, doon na lang niya bayaran. Kasi yung mga ganun, mga kaibigan, kaya nga nagpahulugan tayo, kasi medyo mabigat yon. 10,000 yung bulkak, ang babae is 5,000. Kung pares doon, mga kaibigan, 50 na po. Kung yan ang ibulto mo ng bayad, napakalaki po, kaya napakalaking tulong po yung pahulugan tayo. Kaya sa sunod, mga kaibigan, i-forfeit ko na yung hindi siya makapaltas siya ng 1 buwan o 2 buwan, ay forfeited na yun, mga kaibigan, kasi ayaw ko din mag-suffer, kasi mahirapan din tayong pagbinta doon, kasi buo na 10,000, mahirap yun mga kaibigan, mahirap yun ibinta mo, kasi medyo malaking bagay, malaking presyo na yun. Okay lang yung nagpahulugan, kasi unti-unti yun, mga kaibigan, buwan-buwan
Ako naman na mag-suffer doon, mga kaibigan, na inalagaan mo tapos hindi pala kunin pagdating sa panahon. Imbis na yan, may iba na tayo mga subscriber o ano na makakuha doon, wala na po kasi iningatan natin din yun, mga kaibigan, inalagaan din natin. Tapos pagdating sa dulo, hindi pala kunin. Ay, sa akin naman yan, mga mag-suffer naman tayo dyan. Kasi medyo mahalin yung mga patukwa ngayon. At saka may vitamins ka pang. Pero kung kinuha pa niya, mga kaibigan, napakagandang manok po. Kahit itong Golden Boy, mga kaibigan, kahit street breed siya, kung ibitaw mo, mga kaibigan, super, mga palo po. At saka napakaganda yung mga balihibo nila. Ayun lang po. Ayun lang ating mapag-usapan sa araw na to. Good morning sa ating lahat po.